the hemoglobin component, particularly the protoporphyrin component of your hemoglobin, yung ating lead. Okay? So in this case, since yung lead na gusto natin ay nandoon sa RBCs natin, so of course we should be using your whole blood instead of your serum or your plasma, instead of just your serum or your plasma. Okay, so testing for lead, we have whole blood ang gamit po natin. Okay, and then take note also, I think na natanong ko din dito sa exam na to, the absorption of your lead is via 2 ways only, inhalation and ingestion. So yung ingestion, very common ito sa mga children who are suffering from pica. So remember, ano yung ulit yung pica? Kung si Ma'am Earl ang himato nyo, lagi niyang binabanggit ito kasi siya din ang himato ko before. So pica pertains to yung mga bata na kumakain ng hindi naman dapat kinakain. 'Di ba? Mga paint, grass, sand, soil, ganyan. So ganun ang karakteristik ng pica. So actually, may pica yung bata kaya siya nagkakaroon ng lead poisoning kasi kumakain siya ng paint. Okay, yan, lead containing paint. Okay, due to the fact that, yeah, of course, the child is suffering from pica. So, dalawa lang yan ha, ingestion at saka inhalation lang when we talk about your lead. Okay, ano pa ba yung mga usually na tinatanong ko dyan? So, we have yung ating, remember that toxicities of your lead can result to several manifestations. One, ito din, sa hima din to, nababanggit din ito ni Ma'am Earl, peripheral neuropathy. Okay, in the case in particular, nagkakaroon ng wrist drop, foot drop yung pasyente. Okay, that's what we call your peripheral neuropathy. So if you're going to look at the hematologic picture of the patient's blood, ano ang makikita mo? Meron siyang anemia. Tama, may anemia siya. In particular, the type of anemia is microcytic hypochromic or pwede ding normocytic hypochromic. Okay, basta ang pinaka-importante na ma-distinguish mo dun is there is hypochromia. Okay, in the red blood cells of the patient. Okay, so aside from that, ano yung makikita nating inclusion, RBC inclusion, we have your basophilic stippling. It is actually considered to be a strong clue of the presence of your lead poisoning. So we have your basophilic stippling. So dapat, I'm sure na-encounter nyo din yan sa, diba, sa hima, pag nag-aaral kayo ng hima, kasi meron tayo yung basophilic stippling. Okay, eto na-encounter nyo din ang lead porphyria. Saan? Saan pang subject? Sa CM, diba? If I'm not mistaken sa pagkakaalala ko, yung lead porphyria is different from the other porphyrias because originally ang color ng urine niya ay normal. And then if you let it stand, dun siya nagiging dark, dun siya nagda-darken. If I'm not mistaken, itanong ko kay Ma'am Earl kung naalala ko pa yung tinuro niya noon. Pero yun yung natatandaan ko na tinuro niya. Okay, so anyway, ayan, ang dami ko nang sinabi, ha? Pag lead, ano pa ba yung mga tanong ko dyan? Biggest compartment of lead. In case of chronic toxicity, saan siya nai-store? Nai-store siya sa bone. Okay, so one of the reasons why bone is the biggest compartment of your lead is because very long ang half-life niya sa bone. Okay, so kaya mas madali siyang mag-accumulate. It accumulates faster than it is cleared. Okay, so that's why bone, doon siya, ang daming bone, di ba? Doon siya nag-accumulate. Okay, next item. Asan na ako? Ayun, a patient has the following arterial blood gas results. 7.52, ano yan? 7.52. Okay, alkalosis. PCO2 is 20 mm mercury. Is it normal, decreased, or increased?
Decreased. Okay, kasi ang normal natin is 22 to, anong pangalan nito? 22 to 26. Okay, and then next we have your bicarbonate, 24. Ano siya? Ay, ano siya? Ano na nga ba ang normal value natin dito? Nagkamali na ako, sorry. 20, 35 to 45 pala yon. Okay? So, it's still low siya. Yung HCO3 low din kasi 22 to... Ay, hindi. Normal siya, sorry. Normal siya, 22 to 26. So, your bicarbonate is normal. Okay? So, this is obviously respiratory alkalosis. Okay? Respiratory alkalosis siya. And so, since alam na natin that it is respiratory in nature, syempre, you have to exclude already B and C, hypokalemia and prolonged storage. Okay? Kasi hindi naman sila respiratory in nature. Ang i-consider mo lang dyan ay hypoventilation or hyperventilation. So, pwede bang mag-cause ang hypoventilation at hyperventilation? Yes. They can cause respiratory acid-base imbalances. And at the same time, pwede din silang maging compensatory mechanism. So, in this case, since respiratory alkalosis siya, okay, ano ang nangyayari dun sa pasyente? Ang nangyayari is, nag-e-exhale siya ng carbon dioxide, ng masyadong maraming carbon dioxide. Okay, so that means there is an increased breathing which is seen in your hyperventilation. Okay, so ilagay nyo na dyan sa mga notes ninyo. Hyperventilation, lagay nyo ganyan. Sige. Asan na? Bakit ako nagsusulat? So, ilagay ninyo, capital, hyperventilation. Okay? And then, if it is the cause, so kung siya ang cause, ano ang kinokos niya? Yes. Kung siya ang cause, ano ang kinokos niya? Ang kinokos niya ay respiratory alkalosis. Tama? Pwede ba siyang compensatory? Yes, pwede din po siyang compensatory. Pag compensatory, ang hyperventilation mo, ano ang kinocompensate niya? Ang kinocompensate niya ay metabolic acidosis. Nakuha? Nakuha. Tama ba yung analysis ko? May tanong kayo. Okay, another, hypoventilation. Okay, hypoventilation, hindi siya makahinga. Mabagal ang kanyang paghinga. Dinadahan-dahan ng kanyang paghinga. Okay, so respiratory siya. So, if it is the cause, it will cause respiratory acidosis because since mabagal ang breathing ng pasyente, syempre hindi niya effectively na-exhale yung carbon dioxide. Tama? Yes. So, pwede din bang compensatory ang hypoventilation? Pwede din po siyang compensatory. So, in this case, it will compensate for your metabolic alkalosis. Okay? Siya ang magko-compensate naman kay metabolic alkalosis. Nakuha? So, that means your hyperventilation and your hypoventilation, pwedeng sila ang cause ng imbalance or sila yung magko-compensate doon sa imbalance. Depende yan sa tinatanong. Okay? And depende din sa tanong yung sagot, syempre. Nakuha? Ayan, next. A plasma sample was used for protein electrophoresis. Which of the following regions will most likely to be affected? Okay, ang sagot dito is beta region. That's according to my key answer. Meron bang magtatanong kung bakit beta region? Kasi alam nyo, usually walang mga nagtatanong sa akin. Kunwari, pag nag-release ako ng results, wala na, yun na yun. Ang tinitignan na lang nila is kung may correction ba kung may correction ba doon sa pag-check.
Pero doon sa mga questions, parang walang masyadong nagtatanong sa akin, ma'am, hindi ba ganito dapat ang sagot? Walang mga naggaganon. Unless obviously na, kunwari may naulit na choice, ganyan. Doon lang may nagtatanong. Etong sa number 31, wala ba kayong ano dyan? Tanong dyan? Hey! Wala Ma'am, bang... di ba po kasi mostly sa beta region kasi, puro LDL siya, ganun, ma'am, transfer Oo. din. Kaya siya, dun, ma'am, most likely affected. Okay, yes. Ano ang meron sa plasma sample? Kasi 'di ba, ano ba ang sample natin for protein electrophoresis? Na ang dali-dali din lang nung ano na yun guys, nung tanong na yun. What is the sample or preferred sample, recommended sample, ganun yata yung tanong ko, in your protein electrophoresis? Ano ang sample natin dyan? Dapat. Serum, ma'am. Serum, kaya nga siya tinawag na SPE, di ba? Serum protein electrophoresis. What is present in plasma that is not present in serum? Uy, dali, inaantok ako. Inaantok. Kaya pala, kaya siguro tayo late nag-start. Kasi inaantok ako. Naantok pala ako. Nauna akong nakatulog sa pinapatulog ko. O, ano na? Guys, huwag kayong mag-overthink. Anong meron sa plasma na wala sa serum? Fibrinogen? Fibrinogen! Kayo naman eh. Pagsasampalin ko na kayo dyan. Okay. Oy, baka mamaya may na naman na, may issue ako. Ala, sasampalin daw tayo, ganun. My God, pwede ba? Huwag kayong onion skin, guys. Okay. Mura pa man din ang sibuyas nowadays. Anong pangalan nito? Yeah. Ano na nga sabi ko? Okay, yes. Okay, fibrinogen. Tama. Ayan. Kaya nga actually, ang preferred sample natin ay serum kasi very distinct yung mga bands doon sa serum sample natin. Talagang may makikita kang albumin, 'di ba? O ganyan nga ang ating palatandaan eh. Albumin, alpha 1, alpha 2, beta, gamma. Very distinct yung 5 na bands diyan. Kasi pag ang gagamitin mo ay fibrinogen is considered to be a beta gamma globulin. A beta globulin. Tama? Pagbabasahin mo yung mga libro, under talaga siya sa beta globulin. Okay? However, kayo talaga, hindi siguro talaga kayo nagbabasa ng mga libro, no? Nabanggit ito kay Bishop at saka kay Henry. Okay? So, if you are reading Bishop and Henry, nabanggit doon that your fibrinogen will migrate or will form a band in between beta and gamma region. Kaya nga tinatanong ko wala bang magko-question ng tanong na to? Bakit walang nagko-question ng tanong na to? Grabe naman kayo, mag-question naman kayo ng tanong. Okay? So yan. So that's why 31, sige, bigay ko to na bonus para happy tayong lahat. Okay. Paalala nyo ha, bonus ang 31. So syempre kung correct mo na, alangan namang mag-add pa ako sa'yo, di ba? Kung correct mo na, wala nang additional. So yung mga namali lang ng 31 ang may plus 1. Nakuha. Okay, yes. So dapat between beta and gamma ito because I am not asking naman hindi ang tanong ko is yung migration pattern niya kasi nga may protein electrophoresis diyan. So dapat may choice na beta-gamma region between beta and gamma. Palitan ko na nga itong tanong na to. Okay? Between beta and gamma region, doon pupunta si fibrinogen. Nakuha. Although, it's considered to be a beta-globulin. Okay? Pero ang tinitingnan kasi natin dito ay migration pattern. Alright, next, number 32. What is the specimen of choice for the analysis of acid-base disturbances involving pulmonary dysfunction in an adult? Letter D. Letter dog. Okay, arterial blood.
Paano pag tinanong ko, what is the anticoagulant of choice for the analysis of acid-base disturbances involving pulmonary dysfunction in an adult? Heparin. Kasi automatic yan. Pag arterial blood, heparin naman talaga ang ginagamit natin. Gumagamit ba tayo ng ibang anticoagulant pag arterial blood ang kinokollect natin? Huwag niyong sabihin sa akin, oo, dahil hindi. 'Di ba? Heparin lang talaga ang ginagamit natin for your arterial blood collection. Okay? So heparin. Number 33, correct SI unit and conversion factor except. Letter C, ma'am. Bakit letter C? Ay, tama po. Sorry. Ay, ma'am, kasi micromoles dapat yun. Talaga? Ang creatinine? Hindi ba bilirubin? Ay, wait lang, ma'am. Nagulo din ako eh. Naguluhan din ako. Paki-check nga please. Ma'am, actually both sila, ma'am. Micromoles Sorry. dapat. Oh, di ba? Tapos walang nagtatanong sa akin. Guys, challenge me. Okay? Pero academically wag naman yung grabe namang baka ibang challenge ang gawin niyo sa akin. Okay? Wag ganon. So, yeah, actually, micromole. Talaga? Micromole ba ang creatinine? Micromole. So, parehas sila ng BUA. Ay, hindi. BUA yung millimole. Okay, yeah. Oo. Alright. So, in this case, ang correct answers ay C and D. Kasi dapat naka-micromole sila. Okay. Uy, sigurado ka sa creatinine na. Ma'am, yes. Micromole dapat yan. Okay. Ganon. Number 34. Oh, may sagot sa number, may tanong sa 33, wala. Number 34, FBS is 120 milligrams per DL, OGTT is 140 milligrams per DL. Ano siya? Ma'am, Ma'am, D po. Yes, Ma'am, ano D po. siya? Ano? B, ma'am. B, impaired. Bakit siya impaired? Okay, ganito yan mataas ha. na po yung OGTT niya, ma'am. Ano? Above range na po yung OGTT niya po. We, sigurado ka dyan ha. Ganito ho. Okay. Ano ba yung mga ginagamit natin for the diagnosis of your diabetes mellitus? Tatlo yung tinitingnan natin, right? One is your fasting blood glucose level. Another is your 2-hour postprandial or your OGTT. And then the other one, the last one, we have your HbA1c. So, ito, walang HbA1c na nakalagay. So, so you are going to assume, hindi, actually kahit wala talagang HbA1c O sige, tignan natin ha. FBS, sige, fasting blood sugar. Okay. Pwedeng, dito na lang ako sa comment section ha. So, pag non-diabetic, normal, kung naklata dito yan. Okay. Pag non-diabetic or normal, ano dapat ang FBS niya? So, we have 100. Tama? Oo, 100. Less than 100 milligrams per DL. Yan ang normal. Okay? Pag diabetes mellitus naman, ano siya? 126. Tama ako. Greater than or equal to 126 milligrams per DL. Yan ang diabetes mellitus. Ngayon, paano pag pre-diabetes? Pag pre-diabetes, between normal and diabetes. Yun ang pre-diabetes. Okay? So, kasama si 100. Tama? Kasi ang normal natin ay below 100, less than 100. So, 100 pre-diabetes na yan. Hanggang 125 milligrams per deciliter. Okay? Yan. So, that's your FBS. So, sa ating OGTT naman, tolerance test. Baka kasi ang ilagay dyan, tolerance test. So, pag tolerance test, asan ang aking tolerance test? So, less than 140. Sige, wait lang. Normal. Okay. It should be less than 140 milligrams per deciliter. Okay. And then, ang diabetes mellitus niya is
greater than or equal to 100, greater than or equal to 200. Tama. Greater than or equal to 200 milligrams per DL, that is already considered to be diabetes mellitus. So that's why pag sinabi mong pre-diabetes, between normal and diabetes, kasama ba si 140? Yes. Hanggang 199. Okay? Pag HbA1c naman, hemoglobin, glycosylated hemoglobin. Alright, so pag HbA1c ang basis natin ay greater than or equal to 6.5%. 6.5%. Okay, so HbA1c greater than 6.5%. Okay, ayan yung may DM ha, DM, diabetes mellitus greater than or equal to 6.5%. So, tignan natin ulit yung values natin. FBS is 120. Saan siya papasok? Saan siya papasok? Bakit naman naging 140? 140 dapat yun ha. Wala, dapat impaired ito. Okay, yes, impaired. Okay, 120. Saan siya papasok? Pre-diabetes siya. Tama ba ako? Okay. 140 milligrams per DL na OGTT. Pre-diabetes din siya. Tama ba ako? Okay. Hoy! Mag-ano naman kayo? Actually, parehas siya na impaired. Tama ba? Pag sinabi mo kasing pag sinabi mo na pre-diabetes, ibig sabihin may impairment. Okay? May impairment either doon sa FBS mo or doon sa tolerance test mo. Okay? So in this case, iisa lang naman ang impaired dyan na choice. So that's why ang correct answer ay letter B, impaired plasma glucose. Ma'am, meron bang instance na impaired yung tolerance? Impaired yung tolerance pero normal yung FBS? Meron. Pag ganon, ang tawag naman natin doon ay impaired tolerance. Okay? So I think may mga ganon akong question. So wala tayong magagawa. You really have to memorize yung mga values natin when it comes to diagnosing your diabetes mellitus. Okay, ayan. So take note, yes, take note na if it is in between normal and diabetes mellitus, ang term natin doon ay pre-diabetes, okay? And it is interpreted as impaired. Naku ha, impaired. Okay? Next, number 35. The following are true regarding type 2 diabetes mellitus except C-peptide levels are detectable. C-peptide levels are detectable sa type 2? Yes or no? Ala? Si Raymart lang. Okay, yes. Why? Bakit ba siya detectable sa type 2 at hindi siya detectable sa type 1? Ano ang explanation niyan? Ano ang explanation? Okay, saan ba galing ang C-peptide? C-peptide is produced via the endogenous production of your insulin. Via the endogenous production of your insulin. So meaning, yung insulin dapat katawan mo ang nag-produce nun para magkaroon ka ng C-peptide. Okay? Kasi baka mamaya isipin nyo, bakit yung type 1, tinuturukan naman natin sila ng insulin? Bakit wala silang C-peptide? Yung insulin na tinuturok mo, insulin na siya. Hindi na siya i-cleave or isa-separate sa C-peptide para maging insulin. Yun na yung talagang insulin na hormone. Tama? Okay. Unlike, pagkatawan mo ang nagpro-produce ng insulin, meron kang insulin, nakadikit pa yan sa C-peptide. And in order for you to have the functional hormone, you have to cleave the C-peptide from the insulin.
Kaya ka nagkakaroon ng C-peptide sa type 2. Because remember, ano ba ang problema sa type 2? Insulin ba ang problema? Hindi. 'Di ba? Kasi nga sa type 2 nga ang insulin mo diyan ay normal. Okay? In other instances, pwedeng increased pa nga yan eh. Okay? Nakuha? Ayan. So, may endogenous production siya. Tama? Tama ba ako? Yes. So, C-peptide levels are detectable in your type 2 because you are producing insulin. Ang problema is your cells or the receptors for your insulin are not, anong tawag doon? Yung insensitive sila. Wow, insensitive. Aside sa term na insensitive, o yun, they do not respond to the presence of your insulin receptors. Okay, that's the problem in your type 2. Okay? Letter B, insulin dependent ba siya? No. No, hindi siya insulin dependent. Kasi ang insulin dependent natin ay type 1. However, may however dito guys. However, if your type 2 DM, pag hindi siya na-manage ng maayos at persistent na hyperglycemic yung pasyente, nagkakaroon ka ng progressive insulin deficiency sa type 2. Type 2 yon. Progressive insulin deficiency. Okay? Paano ba nagkakaroon ng progressive insulin deficiency? Hyperglycemia is toxic to your beta cells of the pancreas. Okay? And so, in the long run, pag hindi na-manage ang type 2 diabetes mellitus, magkakaroon ka din ng insulin deficiency kasi nasisira yung beta cells mo. Nakuha? Kaya nga, di ba, kahit type 2 yung diabetes nung, say for instance, nung pasyente, binibigyan pa din siya ng insulin. Kasi nga, naging progressive yung insulin, na-develop yung deficiency niya sa insulin because of persistent hyperglycemia. Okay? Letter C, no autoimmunity. Wala naman talaga because type 2 DM, type 2 DM patients do not have autoantibodies. Okay? More common with advancing age. Yes, that's one of the risk factors of your type 2 diabetes mellitus. Yung lifestyle, okay, yung anong tawag doon, body image ang inisip ko. Hindi body image, body build ng pasyente. Okay, and of course, yung advancing age na tinatawag natin. Okay, those are risk factors. Those are considered as risk factors in the development of your type 2 diabetes mellitus. And so, ang exception ay tama, letter B, insulin-dependent diabetes mellitus. Okay? Next. Dapat before 5, tama na ha. Kasi mag-review naman kayo. Mag-review naman kayo. Asan na ako? Ayan, number 36. How do we solve for this one? Okay, so if you are going to look at your Henderson-Hasselbalch equation, pH is equal to your acid dissociation constant, pKa. Saglit. Ilagay ko dito. So, pH is equal to, ilagay ko na lang pH, is equal to your acid dissociation constant plus, saan na yun? Okay. Okay. Plus the logarithm, kay Bishop ito guys, of the concentration of your bicarbonate, HCO3. Okay. All over 0.0307. 0.0307 times the partial pressure of your carbon dioxide.
Okay. So take note of your Henderson-Hasselbalch equation in which, okay, the value of your carbonic acid is reflected in the denominator of your formula or of your equation. So, yung doon sa denominator which is 0.0307 times the partial pressure of your carbon dioxide, this actually is a reflection or is equal rather to the concentration of your carbonic acid. Okay, therefore, para makuha yung value ng carbonic acid, you have to multiply your PCO2 with 0.0307. Okay, 0.0307. Alright, sige nga, pakimultiply nga. Pakimultiply. Sige, hayaan ko nga kayong mag-isip. Pa-multiply po ako. Ano ang sagot? 0.9 po, ma'am. Okay, yes, 0.9. Kasi actually, pag imumultiply mo yan, 0.0307 times, ano yung nandyan? 29.7. Ay, tama. Oo. 0.9. Tama nga. Alright, so we have 0.9. So letter D. Do not forget that ha. O, natatandaan pa ba natin ang numerator denominator natin? Or baka mamaya naguguluhan pa rin kayo ha. So remember, numerator ng ating Henderson-Hasselbalch equation, ano ang nakikita natin dyan? Concentration ng bicarbonate. So anong organ ulit ang nagmo-modify ng concentration ng bicarbonate? We have your kidneys. So that's why your numerator is a reflection of your kidney or renal function. So in contrast, pag tignan mo naman yung denominator natin, ano ang nakikita natin sa denominator? Makikita mo dyan yung partial pressure ng carbon dioxide. So what organ modifies the partial pressure of your carbon dioxide? It's your lungs. That's why your denominator, it is a reflection of respiratory function. Okay? Reflection po yan ng respiratory function. Okay? Hala, kumonti tayo. Bakit kaya? Baka tinamad na silang magantay. Number 37, what axis of the LJ chart contains the independent variable? Independent variable nasa, tama ba? D po, ma'am. Nasa horizontal axis siya. Ano yung horizontal axis natin? That's your abscissa. Okay, abscissa, your x-axis or your horizontal axis, it contains your independent variable. Examples of independent variable, date, ano pa? Sex, tama, male or female, kasi wala ka naman ng magawa. O bakit? Pag male ba siya, maapektuhan ba pag ang value niya ganito? Hindi, it's not. So these are already predetermined variables. You can no longer change it regardless of the concentration. Tama? Okay, in contrast, pag sinabi naman nating y-axis is your vertical axis. It is otherwise referred to as your ordinate. Ano naman ang nasa y-axis natin? Yung mga dependent variable. Meron na kayong dito anong pangalan nun? Meron na kayong mnemonics dito. Hindi ko nga alam yung mnemonics nyo. Okay? So anyway, I think may mnemonics na kayo dito. I-share nyo naman sa mga kabatch nyo kung meron na kayong mnemonics, di ba? Okay, next. Black belts dedicate Haxi daw. Maka-Haxi naman to. Haxi. Okay. Black belts, di ba kahit yung Haxi lang ang tandaan mo. Black belts dedicate blank percent of their time to quality improvement projects. 100% of the time. So ilan ba ang mga belters natin sa Lean Six Sigma? Black belt, sino sila? Sila ang mga leaders. Tama ba ako? Project leaders. Okay? Or coaches.
Ayan. And they dedicate 100% of their time. So, next kay black eye, si green belts. Sino naman sila green belts? Green belts, these are your project team members. They dedicate 20% of their time. And then, of course, we have our blue belts. So, sino si blue belts? Sila yung mga sponsors. Alright, regardless of kung ano ang nakikita natin ng mga belt, na color ng belt sa internet. Kasi sa internet, kung titignan ninyo, may yellow belt, may white belt pa. Pero take note, ang naging reference ng ating mga examiners dito ay si Bishop. Nakay Bishop yan. Okay, yes, nakay Bishop. Yan, nasa kanya yan. Yung latest edition ni Bishop. So, ang kwan lang natin, ang magiging basis lang natin ay si Bishop, ha? Okay, baka mamaya may lagay ko, meron naman talagang yellow belt, may blue belt, ay may white belt pa nga. Ganun-ganun kayo dyan. Wala nga yan kay Bishop. Huwag kang makulit. Next. Guys, hindi, dapat makinig kayo sa akin, ha, today. Make sure. Kasi napakarami kong questions. Yes, napakarami kong questions. Baka hindi na yan ang ibigay ko. Malamang hindi na talaga yan ang ibibigay ko. Lead determination. Maalala ko naman yung mga sinabi ko. At pag sinabi kong marami akong kukunin sa ration natin ngayon, marami talaga akong kukunin, di ba? Because nag-dedicate kayo ng time nyo. At nag-dedicate din ako ng time ko. So, we're even. Lead determination. Anong ginagamit po natin dyan? Letter D, voltammetric anodic stripping. Actually, dalawa yan Nakalimutan ko lang yung isa. Na kay Henry din po yan. Okay? Ang ginagawa nila dyan is, they allow voltage to pass through your sample and your anode. If kung tama yung pagkakaintindi ko dun sa book. And then, yung mga lead na nandoon sa sample mo, pupuntangay sila doon sa anode. And then you're gonna strip it to collect the lead that has attached themselves to the anode. Kaya nga siya tinawag na stripping. I-strip mo talaga siya. Tatanggalin mo, kumbaga, yung lead na napunta doon sa anode. Okay, kaya siya tinawag na voltammetric anodic stripping. Okay? Ayan. Next, number 40. This lipoprotein transports cholesterol out of cells. Sino na ulit ang tagalinis natin? We have your HDL. Okay? So, guys, pag ganyan na minention na cholesterol, of course, you have to exclude chylomicron and VLDL. Exclude mo na silang dalawa. Kasi ulit, ano ang kinikerry ni chylomicron at saka VLDL? Anong kinikerry nila, guys? We have your triglycerides. Wow! Congratulations, Tala! Okay, we have your triglyceride ang kinikerry nila. So, i-X mo na yan, be. Okay? So, ang pagpipilian mo lang ay LDL at saka HDL. So, sabi dito, transport cholesterol out of cells. Diba? Ang sabi ko sa LDL, yan ang taga-distribute ng cholesterol sa mga cells. Okay, so ikakalat niya. Yay! Ganyan, ikakalat niya yung cholesterol. Si HDL naman, siya yung tagalinis. Diba? So yung mga excess cholesterol natin sa cells, yung mga iniwan ni LDL na cholesterol sa blood vessels natin, so kukunin yan lahat ni HDL, ibabalik niya sa liver. Okay? Ano yung tawag ulit sa transport mechanism na yon? Ano ulit ang tawag doon sa transport na yon? Binanggit ko yan kanina. 3 words. Starts with R. Oy guys, tulungan nyo na ako ha. Reverse cholesterol transport. Okay, ayan. So, sino ang
Sino ang nag-perform ng reverse cholesterol transport? It's your HDL, letter D. Okay? O, 41, nabanggit na yan natin. Project. Sponsors include, anong project sponsors natin? Green, blue, black. Hindi pwede si black, hindi pwede si green, wala Blue. tayong yellow. O na, blue. Okay, wow. Perfect, Antoinette. Blue. Okay, blue ha, blue. Okay. Next, increased concentration of ascorbic acid inhibit chromogen production in which of the following glucose methods? Ano? Una, ano ba si ascorbic acid? It's a reducing agent. It's a reducing agent. Ma'am, dog. Okay. Yes, dog. O, di ba alam na nila yung sagot? Okay. Yeah, correct. Dog ang sagot. Kasi remember, ang glucose methods natin, they are coupled reactions. O, buti pa sila couple. Okay, ikaw, may ka-couple ka ba? Ayan, coupled reactions ang ating mga glucose methods. Okay? So, first couple. First couple natin, yung reference method natin. Sino ulit ang reference method? First couple, hexokinase. And sino ang kakouple ni hexokinase? Glucose 6-phosphate dehydrogenase. Di ba? Glucose 6-phosphate dehydrogenase. Okay? Ito ang first couple natin. Okay? And then, we also have our second couple. Siya si GodPod. Ano ulit ang ibig sabihin ni GodPod? Glucose oxidase peroxidase method. So, iyon yung tinatanong dito. Hindi pa pala yan yung tinatanong. Alright. So, take note na since the peroxidase reaction in your GodPod, this is actually otherwise referred to as your Trinder reaction. Siya din si Trinder reaction. Wait. Sige ko lang ha. Trinder reaction. Okay, this is an example of an oxidation reaction. Okay, oxidation reaction siya. So in the presence of your ascorbic acid, so ano ulit si ascorbic acid? It is a reducing agent. Okay? O di ba meron tayong tinatawag na redox reaction. Tama? Oxidation reduction or reduction oxidation reaction. So kung reducing agent siya, i-inhibit niya talaga yung reaction. Nakuha? Ayan. So in the presence of your ascorbic acid in your glucose oxidase method, i-inhibit niya yung reaction. Okay? It will inhibit the reaction. Nakuha? Yes. Meron din tayong copper reduction methods ha. So pag sa copper reduction methods naman siya, magiging falsely positive or falsely elevated pag present si ascorbic acid. Okay? Di ba meron nga kayong ganito sa CM, yung bibilang ascorbic acid, di ba? Bibilang. It will interfere with your bibilang. Okay, so anyway, number 43, which of the following statements best describes parang ang dami kong ganitong tanong, non-insulin dependent diabetes mellitus. Best characterizes non-insulin. So this is type 2. Okay, type 2. Ketosis develops under basal conditions. Sa kanya ba natin nakikita ang ketoacidosis? No. Sa type 1 yan. Type 1 diabetes mellitus yan. Usually occurs in individuals less than 40 years old. No. Kasi advancing age nga ang type 2, di ba? So, mas common po siya sa mga matatanda. Okay? Insulin administration is required to control hyperglycemia. No. Hindi yan totoo kasi nga nakalagay na nga doon non-insulin dependent. Tama? So dapat i-next mo na yung letter C.
Kasi nga, non-insulin dependent nga siya eh. Okay? Kailan lang siya nagkakaroon ng insulin or kailan lang natin siya tinuturukan ng insulin? Pag hindi na-manage ng maayos at nagkaroon siya ng progressive insulin deficiency. Okay? Letter D, patients are usually obese. Yes, this is actually the answer. Because remember, obesity is a risk factor associated with your type 2 diabetes mellitus. Risk factor ang pagiging obese. Okay? Ayan, next. Oh, bumibilis tayo. Ala, umiiyak na si baby. Narinig niyo ba? Okay, next. Oh, kinokonsensya ko kayo para at least mag-participate kayo. Typically, a patient test result that exceeds 3 SD of the mean value for an analyte is found with the frequency of... Ano ulit ang within the range natin? 99%. Diba? 99%. So, ibig sabihin, isa. Kasi 99% eh. So, meron kang natirang 1%. 1% ang outside the mean. So, that means 1 in 100. Okay? Yes. 1 in 100, mag-e-exceed yan ng 3 SD. Nakuha? So, the correct answer is letter B. Okay, next. Which of the following mechanisms is responsible for metabolic acidosis? A, ma'am. Yes, it's letter A, metabolic deficiency. Okay, ay metabolic deficiency, sorry. Bicarbonate deficiency. Because again, balikan mo ulit ha, ano ang purpose ni bicarbonate? It makes the body alkaline. Tama? Kasi ang dami-daming mga considerations dito eh. Huwag kayong maguluhan na. Take note, bicarbonate. Pag sinabi nating bicarbonate, it makes the body alkaline. Guys, pag naguguluhan kayo, ay hindi pala ako pwede bukas. Oo, maglalagay na ako ng do not disturb dun sa table ko. Wow. Okay. So, kasi kinakausap niyo ako lagi. Lagi kayo nagtatanong sa akin ng mga about sa ano niyo. Sabi ko, ligyan na nga ako ng do not disturb. Okay, bicarbonate deficiency. Kulang ka nga sa bicarbonate. So remember, you need bicarbonate to make your body alkaline. Do we want bicarbonate? Yes. Kasi tignan mo, ang pH ng dugo natin, 7.35 to 7.45. It is leaning towards the alkaline environment. Okay? That's why, as much as possible, di ba, we reabsorb your bicarbonate in the kidneys. Okay? So, kung wala kang bicarbonate, hindi naman sa wala. Kung kulang ka sa bicarbonate, hindi magiging slightly alkaline ang iyong katawan. Bagkus, yes. Bagkus, magiging acidic siya. Tama? Kasi nga deficient ka nga sa bicarbonate. Pag mababa ang bicarbonate mo, magkakaroon ka ng acidosis. Anong type ng acidosis? Metabolic acidosis. Okay? Ayan. Alright. So, actually, yung dito, parang makikita mo naman na best answer talaga yung bicarbonate kasi yun lang naman din ang ginagamit ng katawan natin in order to maintain your acid-base balance. Dalawa lang naman ang ginagamit niya eh. Diba? Bicarbonate at saka carbon dioxide lang yan. Okay? Number 46, this is important in maintaining long-term accuracy of analytical methods performed in the laboratory. Ano yan? Intralab, interlab accreditation licensing. Yes, talagang very active ito si Jerjem. Oo, si Jerjem na may jowa. 'Di ba? May jowa ka, Jerjem. Nakikita ko sa FB mo, nagpo-post ka ng date nyo ng jowa mo dyan. Oo nga, oh, ito namang si Brionel naman, si Bri naman, baka nainggit ka ha, mag-post ka din kasi. Okay, so interlab. Ano ang palatandaan natin dyan? Inter means between. Okay, between laboratories. So pag sinabi nating interlab, ano ang ibang pangalan nito guys? We have external
quality control or tama, yan. Interlab external QC, ano pa, proficiency testing, pare-parehas lang po ang ibig sabihin yan. They refer to the same procedure or program. Proficiency testing. Oh, pare-parehas lang yan ha. Pare-parehas lang sila ng ibig sabihin. Alright. So pag sinabi naman nating intralab o parang intracellular, di ba? Inside. Okay, so intralab, this is your internal QC. Okay, this is your internal QC. Ayan. So internal QC naman siya. Okay, next. What form of mercury is considered as environmental pollutants? Nabanggit ko na to kanina. Organic. Organic. Oy, tinanong yan na 2022. Yan tinanong. Okay, I think when it comes to yung doon sa QC natin, tinatanong na din yung ano ha, Z-score. O, tinanong siya nung March. Ano daw si Z-score? Laka yes. O, hanapin nyo si Z-score. Di ba Z-score is merely your 2SD? Siya si 2SD. Okay, Z-score lang siya. Ang term na Z-score, ginagamit lang kasi yan sa external QC. Z-score. Actually, kung titignan nyo, plus or minus 2SD din yan. Okay, it reflects your plus or minus 2SD. I-discuss ko yan later. Yes, later in life. Okay, pag sa cycle 3. Wow. Pag sa cycle 3 ko siya i-discuss. Okay, next. Asan na ako? Okay, which of the following is the ang dami talaga ng ganito, guys. Parang nasobrahan ko yata. Which of the following is the primary mechanism of compensation for metabolic acidosis? Oh, diniscuss ko na yan, guys. Metabolic acidosis. I-X mo na si epinephrine at saka si aldosterone. Kasi hindi naman yan, hindi naman yan related. Alam nyo, minsan, gumagawa-gawa lang ako ng choices. Pero wala talagang mga ganyan. Okay? Parang doon sa LED. Kung ano-ano lang naman ang nilagay ko doon, hindi naman totoo yung iba doon. Okay? Parang doon sa, in case of fire, may nagtanong sa akin, ma'am, ano bang ibig sabihin ng safe? Wala namang ibig sabihin yung safe. Nilagay ko lang siya. Okay? Pati yung amen, wala naman yun ibig sabihin. Hindi naman talaga siya acronym. Yung safe, hindi din siya acronym. Okay? So may mga items akong nilalagay-lagay ko lang, pero hindi naman totoo. Mukha lang siyang totoo. Okay? Ayan. Amen po muna. Bakit naman nag-amen? Okay? Baka may nagsagot sa inyo ng amen, grabe. Ayan. Pero okay lang kung ang sagot mo ay amen. Basta ngayon, alam mo na hindi amen ang sagot. Ang sagot ay race. Diba? At least alam na natin. Ha? Walang mag-amen ha sa next. Okay? Kasi walang ganun. Walang ganun na acronym. Wala ding magse-safe. Ha? Kasi walang ganun na acronym. Okay? Ayan. Ang correct answer dito ay, binanggit ko na to kanina, hyperventilation. Okay? Bakit mo i-excrete ang bicarbonate? Kailangan mo nga siya, di ba? Acidosis nga ang meron ka Metabolic acidosis ang meron ka. Tama? Pero kasi, napag-aralan na natin yan na hindi pwedeng bicarbonate ang magbago. Kasi metabolic siya Tama? So ano dapat ang magko-compensate? Yung lungs dapat ang magko-compensate by modifying the concentration of carbon dioxide. Either itataas niya or ibababa niya yung partial pressure ng carbon dioxide. Okay? Nakuha? So ito, kailangan ba natin ng carbon dioxide sa katawan? Hindi. Kasi acidosis na nga Kung hindi mo ilabas ang carbon dioxide, o di mas magiging acidic yung katawan natin. Ang kailangan actually nating gawin ay ilabas ang carbon dioxide through hyperventilation. Okay? Nakuha? Yes.
Guys, wag kayong nalilito ha. Pag sinabi mong partial pressure of carbon dioxide, it refers to the concentration of your carbon dioxide. Pero 'di ba, it's a gas kasi. So that's why we cannot really make use of the term concentration. 'Di ba? Oo. Kasi hindi naman sila dissolved eh. We measure the concentration of gases via their partial pressures. 'Di ba nasa ano 'yan, gas laws. Nung high school ninyo. Okay, next. Which test might be used to assess a person who is disoriented or confused? CRP? Para saan ba ang CRP? Ang C-reactive protein. Diba? Sa acute phase reactant yan. Wow! Adorable! Perfect! Perfect. Ang galing ni Adorable. Okay. Ayan. So, tama. Ammonia. Okay. Okay. Ammonia. Yes. Obvious ba na ammonia? Naisip nyo agad na ammonia? Oo, kasi, diba, ano siya may lamok. Encephalopathy. Nagkukos siya ng encephalopathy, ang ammonia. Okay, yes. Nangyayari yan pag naapektuhan na yung liver. So, there will be an increase in your ammonia. Okay, which will now cause CNS disturbances. Siyempre, una, magiging disoriented yung pasyente until such time na magiging comatose siya. Okay, next. If total cholesterol is 4.0, what is the value in conventional unit? Ano ang kwan nito? Ano ang ating conversion factor? Alam, mag-alas 5 na. 0.026. Okay, so 4 times 0.026. Ano yan? 4. Bakit ganun? Ay, millimoles. Hindi siya times. Divide siya. Oh, 154. Ganito ha, mga be, makinig kayo. Okay. So, pag conventional to SI times. Pag SI to conventional, divide. Ganon siya usually. Okay? Yes. Pero may mga i-check ko nga kung yung mga analytes. Basta dito sa case na to, ang gagawin mo dito ay divide. Kasi naka millimoles per liter ka. So you are going to convert it to milligrams per deciliter. So divide. 4 divided by 0.026. Okay? 51. What is the substrate utilized in the Cherry Crandall method? Be, favorite ko to. Parang kahit na nung intern kayo. Olive oil. Okay, olive oil. Naalala ko na naman si Olive. Kilala niyo si Olive sa Popeye? Popeye, di ba? Popeye. I'm Popeye the Sailor Man. Yun nga. Ay, sorry. Naabutan niyo ba yun? I'm Popeye the Sailor Man. Ganon-ganon. Yung kumakain ng maraming spinach. O, ganon kasi mga cartoons namin nung bata. Wala lang. Naalala ko lang siya. Okay, next. Number 52. Oh, dilution na naman to mga be. Medical lab scientist prepared a dilution consisting of 1 ml mixed with 4 ml of diluent. O, anong dilution nung una? 1 ml and then 4 ml ng diluent. Ano ang dilution niyan? Grabe naman tong si Ray Herbacio. Sigurado ka. Tatanggalin yan. Okay. Ano yung unang dilution natin? 1:5. Wow. Ito namang yung bilis niya eh. Okay. 1:5. Wait ka lang. And then, he further diluted the prepared mixture by mixing 1 ml of the initial dilution with 2 ml of diluent. So, yung pangalawa, di ba, imumulti-multiply mo lang yan, 1/5 times. Lagyan natin ng parenthesis. Kasi maguluhan na naman kayo, be. Okay.
1/5, yung pangalawang dilution. Ano yung pangalawang dilution natin? Guys, hindi ko kayo tatantanan sa dilution, kaya aralin nyo to. Okay? 1:3, yung pangalawang dilution natin. Raymart, hindi mo na naman kasi inad yung solute at saka solvent. Diba? I-add nga ang solute at solvent. Okay? So, 1:5 yung una, times yung pangalawa is 1:3. Kaya siya naging 1:15. Madali lang iba-ibahin yan kung ako yung gagawa. Baka mamaya inedit ko lang yan, guys. Pero same concept. Okay? So please, aralin nyo ang dilution. Paano pag ang nilagay ko dyan, 2 ml of the serum plus 4 ml of diluent. So magiging 2/6 siya. Diba? O, syempre hindi yan 2/6 kasi ililist common denominator. Tama ba ako? Simple terms. Tama ba? Simple terms ba ang tawag doon? So magiging 1:3 siya kung 2/6. Okay? O, yung mga fraction natin ha, baka hindi na tayo marunong mag-fraction. Okay, madali lang ibahin yan. Next, 53. The formation of this crystal in urine, although not a constant finding, is an important diagnostic clue of ethylene glycol poisoning. Okay, yes, that's correct. We have letter D, wewelite. Remember, di ba si wewe, siya si monohydrate. Monohydrate, calcium oxalate. Wedelite is your dihydrate, caox. Okay? Ayan. Eto guys, magugulat kayo sa sagot dito. Value of BUN creatinine ratio in renal disease. Variable, decreased, normal, increased. Ulitin ko, value of BUN creatinine ratio in renal disease. Variable, decreased, normal, increased. Normal. Ala, paano naging normal? Charot. Hindi, normal talaga yan, guys. Oo, kahit basahin nyo kay Henry. Normal. Paano naging normal? Because there's something wrong with your kidneys. Okay? So remember, ang value ng BUN is it reflects. It reflects your glomerular filtration capacity. Tama ba ako? Ang BUN natin, ang nire-reflect niyan ay glomerular filtration. Ang creatinine naman natin, ang nire-reflect din yan is your tubular. Okay? So, kung may something wrong sa kidneys mo, basically, yung mga functions, mga renal functions natin are affected. Alright? While it is true that your BUN will increase in your renal disease, your creatinine will likewise increase. So, nag-i-increase sila parehas. So, remember, ang tinatanong ko dito ay ratio, hindi yung value. Tama ba ako? So, kung i-ratio mo silang dalawa, parehas sila na tumataas, mag-iiba ba yung ratio? Hindi. Kasi nga parehas naman silang tumataas. Yes, paulit-ulit. Parehas naman silang tumataas. Okay, so that's why the ratio will still be normal. Parehas kasi silang tumataas. Unlike in the case of your pre-renal disease, so there's nothing wrong with your kidneys, there is an increase in your BUN kasi pre-renal nga siya. So, nag-i-increase yung BUN mo, yung creatinine mo, normal siya. So, pag pre-renal, yung isa lang ang tumataas, that's why your BUN creatinine ratio in pre-renal disease is increased. Nakuha? Okay. Pag pre-renal, ano lang yung tumataas? BUN. So, there is an increase in your BUN creatinine ratio. Pag renal disease, ano yung tumataas? Dalawa silang tumataas. That's why the ratio is maintained. So, magiging normal pa rin yan.
Okay, next. The following pattern of serum protein electrophoresis is obtained. Albumin is decreased, alpha-1 increased, alpha-2 increased, gamma globulin normal. Ano ito? Nephrotic syndrome? Pwede bang nephrotic syndrome yan? Hindi pwede kasi increase din ang alpha-1 mo eh. Pag nephrotic syndrome, ano dapat? Decrease albumin, increased alpha-2. Alpha-2 lang dapat ang mag-i-increase dyan pag nephrotic. Right? Because of your alpha-2 macroglobulin. Tama? Okay. Gammopathy. Ito naman si Hervasio. Okay, wait lang naman, te. Bigyan mo naman ako chance. Sarap. Pag gammopathy naman, okay, ano ang meron sa gammopathy? Mataas dapat ang gamma globulin. Normal yung iba and then gamma globulin is increased. Cirrhosis. Decreased ang albumin. Yun lang ang decreased. Ay, sorry, hindi pala. Sa cirrhosis, tama, decrease ang albumin and then there is gamma bridging. Tama, beta gamma bridging effect. Okay, pag acute inflammation, decreased ang albumin. Bakit decrease ang albumin sa acute inflammation? Because, ang init guys, because it is a negative acute phase reactant together with your pre-albumin. Okay, ayan. So, it is a negative acute phase reactant together with your albumin. That's why decrease siya sa acute inflammation. Increase ang alpha-1 globulin? Yes. Increase ang alpha-2 globulin? Yes. Because you can find your acute phase reactants in these regions. So that's why parehas silang increase. Normal ang gamma globulin? Yes. Yeah, normal talaga yan. Okay? Kasi wala pa namang antibody involvement sa acute inflammation. Kailan nagkakaroon ng antibody involvement? Kailan? Pag chronic inflammation na siya. Okay? Pag chronic inflammation, nagkakaroon na ng antibody involvement. Okay? Next. What plasma protein is decreased in emphysema as seen on SPE? Emphysema, hindi ko alam talaga ang pag-pronounce dyan. Okay, next. O yun, ano pala? Sorry. Alpha-1 antitrypsin. Okay, so we have your alpha-1 antitrypsin. 57, type of bilirubin that primarily causes jaundice in Dubin-Johnson syndrome. Binanggit ko na to kanina. Ang Dubin-Johnson natin ay, hindi delta. Ang Dubin-Johnson natin ay excretion deficit. Okay, excretion deficit. So meaning, na-form na-conjugate na yung bilirubin mo. Tama? So, ang tumataas dyan ay conjugated bilirubin. Okay, so we have conjugated bilirubin. Guys, last na to Charot. Next. Ano pa ba yung mga hindi natin na ano dito, nadaanan? Yung iba na nadaanan na natin, bibilisan ko na lang. Paano yung mabilis, ma'am? Sabihin nyo. Mabagal pa rin, syempre. Ano yung 59? Ay, ano yung 59? Wait lang, ito naman. Mechanism of inhibition wherein the inhibitor binds to the active site in order to inhibit enzyme activity. Ganito lang kasi yan, guys, pag enzyme inhibition. Meron yung dumidikit. Uy, Tagalog na dumidikit talaga. Dumidikit sa enzyme. That's one way. Okay? Didikit yung inhibitor sa enzyme. So, pag dumidikit siya sa enzyme, dalawa lang yan. Competitive. Ano bang spelling nito? Competitive. Okay? Competitive inhibition. Pag sinabi mong competitive inhibition, ito na nga, alam ko na yung spelling. Okay. Pag sinabi mong competitive inhibition, it binds to the active site. Okay? Binds to the active site of the enzyme. Of the enzyme. Kasi sabi ko nga, dumidikit sa enzyme. Competitive binds to the active site of the enzyme. Okay, that's
competitive. Kasi nga nakiki-compete siya doon sa substrate. Kaya siya tinawag na competitive. 'Di ba saan ba dapat magbabind yung substrate? Sa active site. Pero nandun si inhibitor, nag-compete silang dalawa, nanalo si inhibitor. Okay? So kaya siya tinawag na competitive. The other one is your non-competitive. Pag sinabi mong non-competitive, dumidikit din siya sa enzyme. But to another binds, parang umiyak yung anak ko, binds to another part of the enzyme, binds to another part of the enzyme, not to the active site ha, hindi yung sa active site, okay? Another part of the enzyme apart from the active site. That's your non-competitive inhibitor or inhibition. Okay? Kasi hindi siya nakiki-compete doon sa substrate. Nakuha? Ayan. Yung isa naman ay dumidikit sa ES. Ang tawag natin dyan ay uncompetitive. Uncompetitive inhibitor or inhibition. Ito naman, your inhibitor binds to the enzyme substrate complex. Ganyan naman siya. So those are your inhibitions or inhibitors. Okay, next. What grade of water is needed for control and standard reconstitution? Ano yan? Syempre, the best. Yung type 1 natin, di ba? Yes, type 1. Para saan si type 2? Kasi actually nagtatalo-talo ang mga review centers dito eh. Kung para saan si type 2, para saan si type 3. Ganun. Ewan ko na kung ano yung pinagtatalunan nila. Basta ako, ang alam ko, ang pagkakaintindi ko kay Bishop, pag sinabi mong type 2, pwede dyan yung mga quantitative measurements in the laboratory. Oo. Pag sinabi mong type 3, ito yung mga qualitative testing in the laboratory. Like for example, ano ba yung mga qualitative natin? Yung mga microscopic examinations natin, like in the case of your fecalysis, that's qualitative. Kasi pag sinabi mong qualitative, presence or absence lang naman yan eh. Okay? Yes. Urinalysis. Ma'am, kinakount naman natin yung cell. Oo nga, pero qualitative pa din siya because it's microscopic in nature. Diba? Kaya nga pag UA, fecalysis, ang ginagamit natin ay type 3. Tama ba ako? Mamaya mali na naman ako, guys. I-check nga natin. Nasaan ang aking handout? Yun ba yung nasa handout ko? Ang pagkakaalala ko yun eh. Oh, di ba? Ganarn. Tama. Shoma. Oh. Kaya ganun. Pag routine, quantitative measurement, pwede na ang type 2 dyan. Ay, bakit yun ang nakaano? Pwede ang type 2 dyan. And then, ang isa pang pinag-aawayan nila, alin daw ang mas pure, analytical grade ng reagent or ultra pure. Ang pagkakaintindi ko kasi sa libro, sabi nila, analytical reagent daw kasi hindi na kailangan ng additional step. Pero kasi, pag ultra pure, kailangan mo ng additional step because the requirements for purity is higher. That's why you need an additional step to purify your reagent or your chemical. So, ang sagot ko is ultra pure, ang pinaka-pure na reagent or na reagent, ultra pure. Ang pinaka-pure kasi nano yung hindi, we're not just talking about milligrams. We're talking about nano. Diba? Nano, nasa nano siya. Okay, so anyway, next, among the following CV values, which is the most precise, paano ulit ang natin dito, rule natin?
Mas mababa, mas precise. Okay? The lower the CV, the more precise the measurement is. Nakuha or the set of values is. So, alin dyan ang pinakamababa? Be, kayo dyan Hoy, bakit may 5%? Be, may letter B tayong 3%. Okay? Yan na naman kayo Next time nga, ilagay ko sa letter A yung 5% para yun ang una nyong makita. Lalakihan ko pa. Liliitan ko yung ibang choices. Minsan nagaganon ako. Ang una kong nilalagay ay yung una nyong maiisip na tama. Pero actually, hindi yun yung tama. Okay? Ayan. Okay. Ayan, may 3%. Nakuha? 3%. Kasi hanapin mo lang yung pinakamababa. Yun ang pinaka-precise. Paano naman pag least precise? Oo nga kasi, Jerjem, masyado kang in love, kaya ganyan ka tingnan mo, chat ka ng chat. Charot. Ideal CV is less than 5%, so 3% po, ma'am. Nagpapaliwanag ka pa. Siguro sanay itong magpaliwanag. Sanay ka ba magpaliwanag, Jerjem? Ayan, asan na ako? Kung kunwaring tinanong ko, which one is the least precise? Ang least precise dyan ay si 10%. Diba? 10%. Meron din akong tanong na ang given ko ay mean and standard deviation. So, ang gagawin mo lang dun is, i-compute mo lang ang CV ng mga choices. Tapos, kung sino yung may pinakamababang CV, yun ang pinaka-precise. Ganun siya. Okay, number 61, PPE that serves to protect exposure of mucous membranes from potential hazards except. Ayan. Anong sagot? Ma'am, face shield. Ala ka ta, bakit face shield? Okay, asan ang mga mucous membranes natin, guys? Sige nga. Gloves. Gloves kasi, gloves. Gloves. Bakit? Ang kamay mo ba, mucous membrane yan? Wala namang mucous membrane dito. Okay? Ayan. Dito sa mukha natin, asan ang mucous membrane natin? Yung mata, di ba? That's a mucous membrane. Yung bunganga, mucous membrane yan. Yung loob ng ilong, mucous membrane yan. So, face shield, marami siyang pinoprotektahan na mucous membrane. Face mask, dito yan. So, mucous membrane sa ilong, tsaka sa bunganga. Goggles sa mata, so mucous membrane yan, yan, mucous membrane yan. Okay, gloves, wala ka namang mucous membrane dito. Kasi skin ang meron dyan. Okay, so gloves ang correct. This lipoprotein is rich in triglyceride that is endogenous in origin. Guys, sinabi ko na yan huwag kayong dyan. Anong sagot? We have letter C, VLDL. Okay, letter C, VLDL. So, ano pa yung ibang terms na pwede kong gamitin aside from endogenous in origin? Hepatic triglyceride. Kasi, doon naman talaga na-produce yung mga triglyceride sa katawan natin, di ba? Okay, hepatic in origin. Produced by the body. Nako, pare-parehas lang po ang ibig sabihin yan. Ibig sabihin, triglyceride na ginawa sa loob ng iyong katawan. Okay? Yan. Exogenous naman, exo means outside the body. So, saan siya galing? Sa diet. Okay? Triglyceride from the diet. Triglyceride which is exogenous in origin. So, that's your kilomicrons naman siya. Okay, number 63. A patient's total cholesterol is 315, HDL is 45, triglyceride is 410. What is the patient's calculated LDL? Guys, pag dinivide nyo yan ng 5, mali kayo. Kasi ang gagamitin mo dyan ay DeLong. Tama? Ano ang DeLong natin for milligrams? Anong spelling ng DeLong? Basta DeLong. Ganyan ba? Yung DeLong. DeLong. Ang alam ko ganyan Okay. Ano ba yan, ma'am? Ganyan talaga, be. Hindi tayo perfect.
LDL is equal to total cholesterol minus HDL minus, okay, iano natin yan, triglyceride divided by 6 point, ano to 6 point, asan na? 5. Oh, galing ni Jerjem, oh. Jerjem, dapat pumasang ka ngayong linggo. Okay, ayan, LDL. 81 ba? 81 ba? Yeah, hindi, 81, 81 ba? Sige nga, gawin nyo nga. Parang naguluhan tuloy ako. Hindi 81. 207 po. Ha? Uy, anong 207? 207 ba? Ano ba yan, ma'am? Saglit lang kasi. 270. Ma'am, pag Hindi ako nag-exceed na naniwala. naman yung triglyceride, yun palang po gagamitin ng DeLong. Ano? Pag more than 400. Okay. Tapos Oo. 6.5 yun, ma'am. Yes. Ay, okay. Mali. Oh, mali ka, di ba? 270 minus 63. Uy, ang galing! 207. Tama. Okay. So, we have 207 milligrams per DL po tayo. Guys, sasabihin ko na lahat ng secret ko. Paano ba yan? Hindi na kayo mag-aaral ng libro. Okay. May ganito. Ano yung TG all over something? TG all over 5 or 6.5? Ano yan? That reflects the value of your VLDL. Okay? So, ma'am, pwede bang walang TG na ibigay? Pwede, di ba? Pwede ang ibigay ko ay HDL, LDL, and then VLDL. So, ano ang gagawin mo pag VLDL ang given? LDL is equal to total chole minus HDL minus VLDL. Ganyan lang yan. Okay? Because triglyceride all over your 5 or all over your 6.5, it reflects the value of your VLDL. Na kay Henry yan, hindi kasi kayo nag-back siya. Okay, basahin nyo siya para mas maintindihan nyo. Mas magaling yun si Henry. Pag siya ang binasa nyo, mas maiintindihan nyo palalo. Okay? Naintindihan? Okay, next. Which of the following apoproteins is inversely related to risk for coronary heart disease and is a surrogate marker for HDL? So, ano ba yung mga apo natin? These are your apoproteins or apolipoproteins. These are the structural background tuloy ang naisip ko. Ay, hindi po. These are the structural backbones of our lipoproteins. Guys, masyado nyo kasing inaano yung mga utak nyo, okay? Simplehan nyo lang kasi ang pag-aaral. Yes, yan na naman siya. Sabihin nyo na naman sa akin. Okay, pag lipoproteins ang pinag-uusapan natin, micron, ano ang backbone niya? ApoB, ano? Tulungan nyo naman ako. ApoB 48. Tama ba ako? Okay. Siya lang ang may ApoB 48. VLDL, LDL, ano ang backbone nila? ApoB 100 po. umiyak na siya. ApoB 100. Okay? And then of course, we have HDL. Ano ang backbone niyan? Apo A1. Ganyan lang, be. Okay? Ganyan lang siya. Ayan. So, since ang backbone niya ay Apo A1, so it is the one, it is a surrogate marker for your HDL. Okay? Meron pa nga akong tanong dito which of the following is not an ApoB containing which one is not an ApoB containing lipoprotein? Ang sagot doon ay HDL kasi ang meron siya ay Apo A1, 'di ba? Okay, next. Not true about active sites.
Asan dyan? Nabanggit ko na to kanina. Area where binding occurs? Yes. Doon nga nagbabind si substrate. Doon siya kakapit. Doon sa active site ni enzyme. Okay? Region on the surface of enzymes? Yes. Nasa surface yan ng enzymes. Area where catalysis. Okay, occurs. Or area where reaction occurs. Yes, correct. Kasi doon nga nagbabind si substrate di ba? O di doon din siya makakatalyze. Next, region on the surface of substrates? No. Okay, so this is not true about active sites. Kasi wala nga siya sa substrate, nasa enzyme siya. Okay? So the correct answer is letter D. Alam nyo guys, sa board exam, mahilig din sila sa ganito Kung ano yung choice na nauulit at may pinalitan lang, malamang sa malamang, isa doon ang tamang sagot. Yeah, ganun yung napansin ko sa mga choices. Parang yan. Aba? Magkamukha si B at D. Iniba lang yung isang word. Malamang sa malamang, isa dyan ang tama. Ganun siya. Okay, number 66. What is the dilution? May dilution na naman. If 7 ml of the serum sample is mixed with 56. Ang dami palang dilution, kaya pala Okay. Akala ko kasi alam nyo na yan Okay, 7 plus 56, so that is 63. So 7 all over 63 is 1/9. So letter A. Okay, 66 is letter A. For sure, ang sagot na naman ninyo is 1:8 or 1/8. O alam na natin i-add. Unless sinabi ko dyan na the solution has a volume of 56. Syempre, wag mo nang i-add. Mamaya, ganun yung gawin ko. Tapos, in-add mo naman. Be careful. Okay? Be careful. Baka solution ang ilagay ko na. Next, the process by which glycogen is converted back to glucose 6-phosphate for entry in the glycolytic pathway. So, glycogenolysis. Okay, breakdown of glycogen to form glucose or glucose 6-phosphate in particular. Okay, so that's letter D. Iyak na siya. Glycogenolysis. Kinokonsensya ko kayo guys. Charot. Letter A, glycogenesis. Genesis, beginning, di ba? Beginning, synthesis. Yan ang ibig sabihin ng genesis, di ba? So, glycogenesis is synthesis of glycogen from glucose. Glycolysis is glyco refers to your glucose. Glycolysis, iba-breakdown mo daw si glucose to form energy. Okay? Gluconeo. Neo means new. New glucose. Formation of new glucose. Bakit formation of new glucose? Kasi galing siya sa non-carbohydrate source. Gluconeogenesis. Lumabas yan nung board exam nung March. Okay, gluconeogenesis. Formation of glucose from non-carbohydrate sources. Glycogenolysis. Breakdown of glycogen to form glucose. Okay? Tignan nyo lang kung genesis ba siya or lysis siya. And